Nagbabala naman ang CHD1 sa mga mamimili ng pangregalo dahil sa posibilidad ng mataas na lead content. Narito ang report. Nagsisimula na ang gift giving o pamimigay ng regalo ngayong holiday season. At para makatipid sa regalo, palengke at baratilyo ang takbuhan ng mga wais na nanay. Bukod sa maraming pwedeng pagpilian, affordable din ito at tiyak mabibilhan lahat ng mga inaanak at mahal sa buhay. Dito lang din sa mga baratilyo kasi mura. Opo. At saka mas makikita mo kasi kung hindi pwede sa kanya, gano'n. Kasabay ng pagbili ng regalo ang paalala ng Health Authority na maging mapanuri sa mga ito. Mahalagang isaalang-alang ang kalusugan ng mga bibigyan ng regalo, lalo na ang mga batang edad 1 hanggang 4 na taon. Hanggat maaari, iwasang bumili ng mga laruang may mataas na lead content. Na maaari po siyang magkaroon ng delay sa kanya pong mental development. Maaari pong makaapekto sa kanyang intelligence or sa kanyang IQ po. Lalong-lalo na kung masyadong mataas po yung lead na naisusubo po ng ating mga kabataan doon po sa mga laruan na kanya pong nakukuha. Bukod sa kulay, dapat din kilatisin ang tekstura at amoy ng laruan. Mainam daw na huwag ikompromiso ang kaligtasan ng mahal sa buhay sa mura at mahinang kalidad ng laruan. Pero hindi ibig sabihin nito na iwasang bumili sa tiyangge. Mas mainam kung maging mabusisi at alerto sa pagbili ng regalo ngayong Pasko. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.